Trade proposal ng TNT tropang 5G sa Blackwater Bossing, handa kaya i-offer ng TNT ang kanilang wingman na si Glenn Cobonton at samahan nila ng kanilang first pick upang patupad ang hinihiling na makuha si Cedric Barefield. Ang senaryo ay ganito. TNT tropang 5G gets Cedric Barefield. Blackwater Bossing gets Glenn Cobonton plus first round pick 2027. Parehong makikinabang ang dalawang koponan sa trade na ito. Ang TNT tropang 5G ay makakakuha ng instant offense na si Cedric Barefield na nag-a-average ng 18 points per game, subalit mawawalan naman sila ng maaasahan na role player wing plus first round pick. Ang TNT tropang 5G ay nangangailangan ng second scorer kay Calvin Oftana. Samantala ang Blackwater Bossing ay nakakuha ng 3&D na wingman player na si Glenn Cobonton plus future lottery pick, mawawalan naman sila ng main scorer na go-tagay na si Cedric Barefield. Ang pagkuha ng Blackwater Bossing kay Glenn Cobonton ay perfect sa kanilang rebuild pieces. Ang trade na ito para sa dalawang koponan ay parehong panalo depende sa kung paano nila ito gagamitin. Ang kagustuhan ng TNT na makuha si Cedric Barefield ay upang makunan nila ang kanilang kakulangan sa second option sa opensa. Solid naman si Glenn Cobonton pero may Calvin Oftana, Roger Pogoy at Brandon Ganuelos roster na sila sa wing. Contender na ang TNT tropang 5G kaya okay lang sa kanila mawalan ng pick kung kapalit naman ay champion piece. Ang Blackwater Bossing ay papayag sa trade na ito dahil ang pagkuha nila kay Glenn Cobonton ay kailangan nila para sa 3&D player plus nakakuha sila ng future first pick na pwede ulit sila makapag-draft ng player na matutulad kay Cedric Barefield. Ang trade na ito kung sakaling matuloy ay may epekto sa bawat koponan. Para sa TNT tropang 5G, magkakaroon na silang dalawang player na sina Cedric Barefield at Calvin Oftana na parehong halimaw sa opensa at sa clutch scoring na hindi kaya ay stop depensa. All-in mode sa championship talaga na mahirap i-scout. Para naman sa Blackwater Bossing, magkakaroon na sila ng plano na hindi bara-bara. Nakakuha ng another big na mas maluwag sa salary cap at hindi na sila pinakamaliit sa mga koponan, pwede na din sila makapag-draft ng another star na kasama sa trade package ng TNT. Ang TNT ay gumanda ang opensa, hangin na naman sa depensa. Habang ang Blackwater hihina ang lineup ngayon pero gumanda naman ang future dahil sa typical rebuild trade. Win-win situation para sa dalawang team ang ganitong trade. Dahil panalo ang TNT tropang 5G kung ang goal nila ay ang mag-champion ngayon. Hindi sila nagbi-build sa future, kailangan nila si Cedric Barefield para makapagsabayan sa malakas na koponan sa PBA. Panalo din ang Blackwater Bossing kung ang goal nila ay mag-rebuild ng tama. Wala nang pag-asa ang standing nila ngayon kaya mas okay na kumuha ng 6'4" plus first round future pick kesa mag-stick kay Cedric Barefield na wala namang tutulong. Ang mga koponan ay may adjustment para sa kanilang mga bagong player. Sa TNT tropang 5G, kung dati si Calvin Oftana lang option sa opensa ngayon may Cedric Barefield na silang katuwang kaya hindi na pwede na i-double team si Calvin Oftana, at si Cedric Barefield naman ay isang elite na player kahit bigyan mo ng bola kaya niya mag-create ng opensa. Ang player ng TNT ngayon ay halos lahat shooter pwede sila mag-small ball at mag-run and gun strategy. Sa Blackwater Bossing naman, sa pagdating ni Glenn Cobonton sa kanila panigurado mag-iiba ang sistema nila, gaganda ang kanilang wing defense at hindi na din kayo ang pinakamaliit na lineup sa PBA, magiging ugly but competitive ang koponan, makakapag-focus pa sila sa development ng koponan at sa draft picks. Aabangan na lang natin ang susunod na mangyayari kung matuloy ang trade na ito. Kung may katanungan pa kayo tungkol sa ating topic, magkomento lang kayo sa ibaba ng ating video para mapag-usapan natin yan, at kung umabot ka naman dito paki-subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin dito. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.